Sige po. Can I request everyone na mag-move forward po tayo? Sige po, minsan pa, tumayo po muna tayo. Tayo po muna tayo. Sabihin mo naman po sa katabi mo, nagagalak akong makita ka. Daig mo pa ang vitamins. Presensya mo pa lang nakakapagbigay lakas na. Amen? Amen. Tignan mo yung katabi mo. Makita mo pa lang yan, nakakapagbigay lakas na. Amen? Nakaka-encourage na. Amen? Sige po, tayo po muna tayo and let's continue to worship the Lord and thank Him kasi nandito na naman po tayo sa lugar na ito because I believe meron pong matinding revelation si Lord sa atin ngayong umagang ito. Amen? Hindi po tayo aalis sa lugar na ito that we are still the same. Amen? Let's pray, Father. Salamat po sa iyong powerful words that we will hear this morning. Lord, alam po namin meron kang gagawin sa kalooban namin. You will strengthen us, empower us, at mas lalo pang tatatag yung aming pamilya. Lord, patuloy pong mababago ang aming mga buhay, Panginoon. Thank you, Lord. Salamat for the blood of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. We can be seated in the presence of the Lord. Kamusta po kayo? Amen. We are blessed. Amen. I would like to begin this session or pag-aaral po natin ngayong umagang ito by sharing with you the story of the ancient Rome. Okay? So, ang ancient Rome po ay isang imperyo or kaharian that during the time na I think 100 AD, no, after the death of Jesus, ito po ay bansa na napakayaman, napakalakas in terms of military strength, no? So, sila po is advanced din pagdating sa mga buildings, no? Kung makikita po natin sa mga pelikula or even in the internet, makita natin that they have the structures na magtataka ka. Wala pa naman ganong technology during that time, pero they were able to construct those, no? Even mga daanan, ganyan, no? So, kumbaga kung ikukumpara po natin on this modern times or modern day, para siyang combination ng lahat ng first world countries. Ganun po sila kayaman, ganun katatag ang bansa nila, no? They have all the manpower and money na kakailanganin nila to become a number one country. No? And, alam niyo po, ang nakakapagtaka was that after 300 years, okay, during the 400 AD, sila po ay nag-fall. Okay, nawasak ang kanilang kaharian. Diba? Parang magtataka ka, you got everything, pero bakit nawasak? Bakit sila nasira or na-conquer ng mga barbarians? Okay? So, they were conquered by barbarians na galing sa Germany. Okay? One of those is tinatawag na Vandal. Okay? Kaya po doon na nanggaling ang salitang vandalism. Ang ibig sabihin nun is paninira ng mga buildings. Okay? Di ba? Pag vandal, sinisira mo. Ngayon, parang paint lang ipipaint mo, gano'n. Pero during that time, doon nanggaling yon sa mga barbarians called Vandal. No? Sinira po nila yung kaharian ng Roma. Okay? But, you know what? Ano ba talaga yung nangyari? Are they really nasa pang fifth slide na ako, Kuya Abe. Ayan. Ano ba talaga yung nangyari? Okay? Are they really, yung mga barbarians ba talaga ang naging dahilan? Bakit sila nag-fall? Okay. Alam niyo po, merong konsepto ang mga Romano na ang tawag ay pater familias. Okay? Ang ibig pong sabihin nun, that the father, siya ang tumatayong leader ng pamilya, who teaches the children, who discipline the kids sa bahay. Okay? And, ang makukuha nating leksyon from this story is that
yung mga magulang po na ito, dahil sa yaman nila, they got distracted. Ang nangyari po, yung kanilang time that should be spending sa kanilang mga anak, ginamit nila sa fun. Kung makikita po ninyo yung mga pelikula, yung mga gladiator, nahilig po sila sa ganon. Ang tawag doon is circus. Okay? So, yung mga naglalaban. Siyempre, wala pang TV noon, no? So, that was considered as their entertainment. Yung panonood ng mga labanan. Okay? So, now, instead na yung kanilang values na pagpapahalaga sa pamilya, yun ang natutukan nila. So, nangyari, ang mga anak nila naiwan sa mga katulong or alipin. Diba? Sounds familiar. Diba? Parang pag ikaw busy ka sa work mo, naiiwan ang anak mo sa kasambahay. Okay? Sa kasama mo sa bahay, yun ang nagpapalaki sa iyong anak because you are busy with the business, busy ka sa ibang bagay because you have the money. Okay? So, ngayon, alam niyo po, yung nangyaring ganon, para siyang anay na unti-unting sumira sa lipunan ng Roma. Meron pong historian na ang pangalan is Edward Gibbon. Ang sabi niya, nagkaroon ng internal decay ang Roma. Okay? Anong ibig niyang sabihin doon? Ang mga tahanan ay naging broken homes. Wala nang father ang bahay. Wala nang leader, wala nang disciplinarian. Bakit? Because, bakit importante po yun? Kasi, yung mga mighty men ng mga Roma na naging militar nila, why they are strong, are coming from family na matitino. But since wala nang father na nagdidisiplina, nagtuturo sa anak because they became busy with kalayawan, inuman, and circuses, so para pong anay na sumira sa tahanan ng bawat pamilya ng emperyo ang nangyari. Kaya, meron pong tawag dito, sociologist from Harvard, ang tawag naman niya is naging atomic family sila, at atomistic family. Okay? Ang ibig pong sabihin nun is that they're like particles na nag-uumpugan pero hindi nagdidikit. Okay? Parang tayo ngayon, di ba? We are in one room, in one table, pero parang hindi tayo nagbaband. Okay? Nagko-connect because of our cellphones, no? Ang ating attention ay wala doon sa pamilya natin. Okay? So, ngayon po, nung sakupin sila, hindi na yun yung naging, naging madali na lang para sa mga barbarian na sakupin sila because on their own, mahina na sila. Okay? Bumaba ang birth rate, ayaw ng mga anak, okay, ng mga tao. They already got divorced, no? Nung panahon po na yon, naging talamak yung hiwalayan on their society. At bakit po bumaba ang birth rate? Dahil dumami din ang mga homosexuals. Okay. So, kaya po, kung titignan po natin, what's my point, Ate Wilma? Okay. Sabi ni Billy Graham, a nation is only as strong as its homes. Kung gusto mong sirain ang isang bansa, ang isang imperyo, sirain mo lang ang pamilya. That's it. If you want a weak nation, pahinain mo ang family. Tanggalin mo yung nanay, tanggalin mo yung tatay. Magpasa ka ng diborsyo. Huwag nang mag-anak ang mga tao. That nation will fall down. Alam niyo po ba na ang daming bansa ngayon na may crisis because people doesn't want to bear children anymore. Sinusuhulan na nga sila, bibigyan ka ng allowance ng gobyerno, basta mag-anak lang kayo. That's happening in Japan, in Korea, pero ayaw na ng mga tao. And that's a crisis because there will be no next generation sa bansa po na yon if that will continue to happen. And alam niyo po, ang sabi ni Mother Teresa, if you want to change the world, go home and love your family. Malaki po ang kinalaman ng ating
istorya na ito sa ating lesson for this morning kasi pag-aaralan po natin yung fifth commandment. Okay? Sabi pong ganyan, no? Lagi niyo po itong naririnig sa atin na sabi natin, our first ministry is our family. Pag sabi mo nga sa katabi mo, your first ministry is your family. Kapatid, wala pong kwenta kahit successful tayo in terms sa church, in terms sa trabaho, in terms sa pag-aaral. If you will come home with a broken home, hindi ka pa rin successful. Kahit sabihin mo, lumaki, napalago mo yung church, yumaman ka, na-promote ka, no? You are summa cum laude sa school. But, if you have a broken home, kapatid, you are still a loser. Amen? Kasi po, yung ating ministry is our family. Amen? Kaya po, I would like to speak on the topic about doon sa first commandment. Fifth commandment. No? From Old Testament, sabi ng Exodus 20 verse 12. No? So, pinagpapatuloy po natin yung series natin ng 10 Commandments. Nasa pang-5 po tayo ngayon. Sabi ganyan ng verse 12 ng Exodus 20, honor your father and your mother, that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you. Kasi pinangako ng Panginoon sa Israelita yung promised land. Kaya magtataka ka, sabi niya ganyan, so that your days may be long in the land. So, yun po yung tinutukoy dito. No? Sabi niya, if you will honor your father and your mother, magiging mahaba daw ang buhay mo sa lupang pangako. Yun yung sabi ng Lord sa mga Israelita. Sa Tagalog, maganda rin. Igalang ninyo ang inyong ama't ina para mabuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinibigay ko sa inyo. No? So, I would like to speak on the topic, how to keep peace with our parents and our children. No? Inspired po ito nung sa fifth commandment natin. No? Naniniwala po ba kayo that we did not choose our parent? Mga kabataan. Di ba? You cannot choose your parent. Kung kanino ka na ipanganak, yun ang pamilya mo. Amen? Kahit itakwil mo pa sila, wala kang magagawa. They are your parent. Right? At mga magulang naman, same with the children. You cannot choose your children. Right? Hindi mo mapipili kung sino ang iyong magiging anak. Amen. Right? Tingnan mo yung anak mo kung katabi mo. O yung nanay mo or tatay mo. Kahit itakwil mo siya. Amen? Pag binigay sa'yo ni Lord, yan na yung nanay o tatay mo. At yan na rin ang iyong anak. Sabi po ng Romans 13:1, let every person be subject to the governing authorities. For there is no authority except from God. And those that exist have been instituted by God. Actually, ang concept nito is, si Apostle Paul, sinasabi niya na yung gobyerno ng Roma is, ang nagtatag ay ang Panginoon. No? Kasi meron din, di ba, kung anuhin mo, merong abusive authority. No? Pero ang sinasabi ni Apostle Paul dito, kagaya ng ating mga magulang who are authorities in our lives, ang Diyos ang pumili sa kanila. No? Sabing ganyan, there is no authority, no, except from God. And those that exist, no, kagaya ng ating mga nanay at tatay, are ang Diyos ang nagbigay sa kanila sa atin. Amen? Ang tanong na lang is, regalo ba ang tingin mo sa iyong nanay at tatay o anak o sumpa? Huwag na lang po kayong sasagot. Okay. Amen? Joke lang po yun. Okay? Alam niyo po, mga nanay, mga tatay, yes, we have given the privilege na magkaroon ng mga anak, but one thing that we should know and understand, hindi po natin sila pagmamay-ari.
Amen? Diba? Kagaya po ng buhay natin at lahat ng meron tayo, lahat ng yan pahiram lang. Including the child na meron ka ngayon. Including the children na meron ka ngayon. Okay? So, hindi po natin pwedeng sabihin, nilagay akong authority ng Lord sa buhay mo. Akong masusunod sa buhay mo. No, kapatid. Okay? Because what we have is just what we call borrowed authority. Alam niyo po anong purpose ng nanay at tatay? No? Pwedeng ikaw, single ka pa ngayon. Pero, this is an advanced reference para malaman mo kung paano maging mabuting magulang. Amen? No? So, mga magulang, we have borrowed authority from God. Bakit? Alam niyo po ang purpose ng buhay ninyo? Ipakita nyo sa mga anak ninyo paano ang pagmamahal ng Diyos. Kasi, para po kayong anino ng Panginoon. Okay? Bakit? Gusto ng Lord, ipakita mo paano ba dapat magmahal ang magulang. Kasi you are the reflection of God sa buhay ng iyong mga anak. Amen? Kaya, napakalaki po ng pananagutan natin sa Panginoon kapag po yung ating authority na binigay ng Lord sa atin, inabuse natin. Naniniwala po ako na hindi lahat ng nagkakaanak ay talagang nagiging nanay at tatay. Minsan, they are just biological parent, pero yung function nila, hindi talaga nanay at hindi talaga tatay. Kaya this morning, yung pong topic natin ngayon, I pray mag-unite sa family, magpatatag sa family. Kasi ang puso ng Panginoon, ang puso ng church is that mawin natin yung family para ma-restore, maayos. Kasi hindi po tayo makakakita ng pagbabago sa ating bansa kung ang pamilya ay wasak-wasak. Kaya kung wala yung anak mo dito, wala yung nanay mo, tatay mo, mga kapatid mo, pray to the Lord na, God, bigyan mo rin po sila ng faith to believe in you. Ma-realize nila that they need you, God. Amen? Kasi po kapatid, ang kaaway ay busy sa pagsira ng ating buhay at pamilya. Ngayon, kung ignorante ka, you do not know the truth of the Word of God, mas lalo nang masisira ang buhay mo. Amen? Narinig ko nga po yung isang preacher, sabi niya, lagi na lang nating sinisisi ang kaaway na naninira ng ating buhay. Pero pala, in fact, kulang ka lang ng wisdom na galing sa salita ng Panginoon, kaya sira-sira ang buhay mo. Kasi kung tutuusin lang, kapatid, you are already bought by the blood of Christ, so dapat wala ng karapatan ang kaaway sa'yo. Amen? Baka kapatid, check mo, baka kulang ka lang ng wisdom. Hindi mo alam mag-manage ng relasyon ninyong mag-ina, magtatay, okay, ng iyong magulang, kaya pala, sira-sira at hindi maayos ang ating relasyon. Nakakasunod po ba? Amen? Kaya ngayon, pag-aralan po natin, there are 3 points na gusto ko lang i-share sa atin. Paano ba i-keep o magkaroon ng kapayapaan kayong mag-ina, magtatay, at yung iyong mga magulang? Amen? Ready na po ba kayo? Maganda po ang 5th commandment in the New Testament. Inulit from Exodus 20, inulit sa Ephesians 6. And allow me to read it, no? Verse 1 to 4. Sabing ganyan, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Verse 2, honor your father and mother. This is the first commandment with a promise. Out of the 10 commandments, itong command na ito, ang merong promise. Okay? May pangako. Verse 3, ito ang pangako, that it may go well with you and that you may live long in the land. That is the promise. No? And sabi pong ganyan, verse 4, dito po binalanse ng Panginoon
yung responsibility. No? Sabing ganyan, fathers, mga magulang, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Naniniwala po ako na for us to keep peace in the family, sa ating mga magulang at anak, it's a two-way street. Hindi lang mga anak ang may ginagawa, kung hindi mga magulang, meron din po tayong responsibility na dapat gawin so that we can keep that peace. No? Kasi sabi po ng Bible, isang tanda that we are children of God is that we are children of peace. Hello? Hello? Tanda daw na ikaw ay anak ng Diyos if you are a children of peace. Hindi ka nag-i-start ng away, yung temperament mo, no, sa yung mga anak, sabing ganyan, no? You do not provoke your children to anger, no? Kaya po, meron akong 3 points that I would like to share sa inyo. Paano ba, Ate Wilma, to keep the peace in the family? Okay? So, number 1 point is to obey. Gayahin niyo po ako, obey. Obey. Okay, parang sundalo. You obey, you honor, and you guard. Ano po yung 3 points? Galing po yan doon sa Ephesians 6:1-4 na binasa natin. So, himayin po natin yung 4 verses na ito galing sa Ephesians chapter 6. Okay? So, number 1, obey with readiness. Okay? Yan po yung point number 1. Okay? Obey with readiness. Okay? Now, I would like to give a disclaimer. Okay? Because baka ma-misinterpret nyo po ito. I know there are people, no, mga magulang na nagluwal ng mga anak nila but they are not worthy to become parents because they are abusive. Okay? Mga kapatid, if your parent wants you to do something that is illegal, against the word of the Lord, can harm somebody, do not obey them. Okay? Sabi ko, di ba, obey your parents. But there should be an exclusion with that. Kung hina-harm ka na, okay, di ba, gusto ka lang paluin, sasabihin ko, wari, obey your parents. Papalo ka. Di ba? They want to abuse you. And then, magsa-silent ka ba? No. Okay? Clear po tayo? Binabalance ko lang po yung word ni Lord. Amen? No, obey your parents, mga kapatid. Okay? If hindi naman labag sa batas ng Diyos, hindi labag sa batas ng tao, ang kanilang pinapagawa, obey them. Amen. Sabi pong ganyan, Ephesians 6:1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Especially, kung ikaw ay nakatira sa puder ng iyong mga magulang. Pinag-aral ka, pinag-aaral, pinapakain, lahat pinoprovide sa'yo. Marapat lang, kapatid, you should respect or obey your parent. Halitang, kunan mo na yung samble, mura na. And then sabihan na, sagli mo po tang. Sagli mo po ma. Mamyalong ko. Hello? Sabi mo sa katabi mo, obey with readiness. Di ba? Parang sundalo. Tinawag ka, o yan na po. Okay? Kailangan mabilis. Amen? Bakit? Sabihan na ng tatang mo po yung mamo kanto. Meteneng. O, bayo ka. Baloging linyahan yun, eh. Amen? Amen. Obey your parents. Libriyo ka niyan, eh. Ati ko libreng sermon ka rin anak yun. Joke lang po. No? So, obey your parents in the Lord. No? For this is right. Amen?
for this is right. No? Ito po yung tama nating gawin. Amen? Because of all the love and sacrifices na binubuhos ng ating mga magulang, kaya minsan namyang pangulisakan. Minsan namyang sabyanan bala mo yung penganak mo. Amen? Wala pong ganun dito, nasa kabilang church. Amen? Amen? No? Mga kapatid, our parent, no? Minamahal po tayo niyan. They are willing to give us everything. And marapat lang na tayo'y sumunod sa kanila. Amen? Kagaya po ng ating Panginoong Yesus. No, on the next slide, nung po siya ay 12 years old, no, pumunta sila sa Jerusalem to give an offering. And then, may walayo. Okay? Penintuning Mary and Joseph kung nasaan po siya. No? At nakita siya sa temple. No? So, sabi ni Mary sa kanya, kailangan na nating umuwi. No? At alam niyo po anong ginawa ng ating Panginoong Yesus? He obeyed His parent. Sabi ng Luke 2:51, umuwi si Jesus sa Nazareth kasama ng kanyang mga magulang at patuloy siyang naging masunuring anak. And that's already Jesus. Jesus knows everything. Tama po ba? Amen? Kung tutuusin lang, mas matalino siya kay Joseph and kay Mary, who was his earthly parent during that time. Amen? Pero, hindi po yun yung naging dahilan. No? Intelligence, sabi ganyan, is not an excuse for disrespect. Mga anak, mga kapatid ko, wali ko, porke may garal ka, mas matas ka, peg-aralan kang mamu, you earn the right to disrespect your parent. Amen? Diyang doktor ako, engineer ko, cum laude ako, you don't earn the right, amen, to disrespect your parent. Amen. Nung alay nga anak yu Kenny, passing video ngayon sa ating kong gift kaya ka. Because this has a promise, mga kapatid. If you do this, it will go well with you. Yan ang pangako ng Panginoon. You are doing yourself a benefit or a favor kapag ito sinunod mo, kapatid. Kasi it will go well with you. Hindi naman sinabi sa parent mo eh. Ang sinabi, sa benepisyo mo. Aayos ang buhay mo. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, kahit po nag-aral tayo, si Jesus nga, lahat alam niya eh. Di ba? He is the Creator. He is God. But He voluntarily placed Himself under the house rules of Mary and Joseph. Di ba? Nung sinabing, muli na ka, minuli Ano sabi ng Luke 2:51? Siya'y patuloy na naging masunuring anak. Amen? And Jesus was holier than them. Jesus has no sin. No? But yung pong pagiging spiritual niya was not an excuse for rebellion. Hindi porket tingin mo mas marami kang alam in terms of spiritual things, parang tingin mo mas righteous ka, that's not an excuse to disobey your parents. Mga anak, kung Christian ka, tapos parent mo, hindi Christian, that does not give you an excuse not to obey them. Amen? Amen?
It doesn't give us an excuse. Manginginom yung ima mo, yung tatang mo, di ba? Magluto na karinanan eh. You should still obey. Amen? Our spirituality, our passion for the Lord should not be an excuse para hindi tayo magwalis, hindi tayo maghugas ng pinggan. Amen? Because our spirituality should win our family to the Lord. Should win our parents to the Lord. Hindi yung parang magka-question siya, ba't mag-church yung anak ko? Oning makanya yung ugali na. It's because you do not obey. Amen? Kaya, mga anak, ano number 1? Obey with readiness. Amen? Jesus is God. No? He was higher than them. Pero yung possession niya was not an excuse for pride. Mga kapatid, kung na-promote ka, yumaman ka compared sa parent mo, mas malayo ang narating mo compared sa parent mo, it's because sinanglading damulag ba makapag-enroll. Amen? Amen. Right? They gave everything just to set you up for success. And then, nung narating mo na yung pangarap mo, bala mo ninoy ka. Uy. Makautos sa nanay, sa tatay, wagas. Buti na lang, wala dito. Nasa kabilang. Amen. May nakukuha po ba tayo? Kahit saan po tayo makarating, mga kapatid, we owe it to our parents. Right? We owe it to our parents. Gaya ka ng peka matalino, peka makwalto. Nung inabort na kaning parent mo, you're dead. Amen? Pero, sinadsad na kang pengari mo, so, we owe it to them to obey them. Especially if you are under their roof. Amen? Amen po. Meron pong hidden life si Jesus eh. Silent ang Bible sa nangyari sa kanya, age 12 to 30. Madami na babasa po natin in the New Testament yung ministry life na niya, which is 30 to 33 years old. Pero yung buhay niya from 12 to 30, wala, silent ang Bible. Pero sa Mark, doon sinabi that he was the son of a carpenter, or Jesus was a carpenter himself. No? Kaya kung titignan po natin yung picture dyan, no? So makita natin, I would like to think, no? Hindi po to sinabi ng Bible, pero kung imaginein mo lang, parang si Jesus, lumaki siya, no, following Joseph. No, basically, Joseph was his stepdad kasi naman kang Joseph eh. He was conceived by the Holy Spirit, no? So, kung aanuhin mo, sabi ko nga sa atin, God in human flesh, subjecting himself sa kanyang earthly parent is the greatest example for us. Amen? Na talagang we should obey our parent. Amen? Meron po bang ituturong mali ang ating magulang sa atin? Diba? Our loving parent, hindi naman po tayo ipapahamak. Amen? Sabi pong ganyan ng Luke 2:52. Patuloy na lumaki si Jesus at lalo pang naging matalino. Look at this. Kinalugdan siya ng Diyos at ng mga tao. Amen? He had favor from God and from men. Amen? Pero pong mga siya sa buntok, kaya ka lang do favor. Buri mong dikdik. Amen? Buti na lang talaga, walang ganun dito sa kabilang church. Amen. Alam niyo po, we cannot be great for God. Pero rebellious tayo
sa ating pamamahay. Amen? Kaya kailangan po talaga nating ayusin, mga kapatid. Amen? Because what you are inside your home is the real you. Right? Sa labas, merong tinatawag na image management eh. Hindi mo pinapakita yung totoong kulay at ugali mo. Only in the house can they see the real you. Kaya, kapag nawin mo yung family mo, kapatid, buri ng sabyan, they see something in you. Amen? Kasi kang kilwal, magana ka king stranger eh. Magana ka king king friend mo, to your classmates, no, to your colleagues. But inside the house, they see the real you. Amen? Diba? Image management yan eh. Kapag mas mabait ka sa ibang tao compared sa family mo, that's a mask. That's fake. You're just managing the opinion of other people. Ayaw mo lang merong masabi sa'yo ang ibang tao na masama. That's why you are so behaved. But inside the house, kamusta? Kamusta? Alam niyo po, ang tunay na born again, nung maganakaking naliwa, dapat times 10 kang maganakaking asawa mo, king anak mo, king pengari mo. Amen? Amen. May nakukuha? Number 1, we should obey with readiness. Amen. Obedience daw at home is the soil where favor grows. Amen. Now, maybe, I don't know your whole story, mga kapatid, and even those watching online. Maybe wala po tayong parent as we grow up and you cannot relate to this message. O kaya naman, baka you have an abusive parent, no? Kung hindi man physically, baka verbally. Or maybe you have an absent parent. Magtatrabaho sa malayo, iniwan kayo, I don't know. But this is what the Word of God says in Psalms 27, verse 10. Sabi pong ganyan, iwan man ako ng aking mga magulang. Kayo naman, Panginoon, ang mga ngalaga sa akin. What an awesome promise. Amen? If you grow up in a broken family, I feel you. Kasi grade 2 ko pala ni tatang ko eh. No? We were victim of gossip. Niya, mikawa ni Makoy, tatang ko. So, sabing ganyan, no? Iwan man ako ng aking mga magulang. Kayo naman, Panginoon, ang mga ngalaga sa akin. You may not have a perfect parent, but we have God who is our Father, and He is perfect. Amen? Amen? Sabi pong ganyan, no? Psalm 68 verse 5, He is Father to the fatherless. That's who our God is. Amen? Na lumaki ka, yes, pwede. Nakikita mo, you don't have a good role model, no? Pero, we have our Heavenly Father. Amen? And He is Father to the fatherless. Maybe, kaya ganyan yung nanay mo and tatay mo, it's because baka siya din, they were victim na walang parent. Amen? Baka lumaki din sila na biktima din sila. Wala silang parent, walang nag-asikaso sa kanila. Amen? And I saw this video. Talaga nga niyang gagawag yung message eh. Mga pagaga ako. Sabi kong mga yan. Can we play it, Kuya Be? I want you to look at the father and yung kanyang mga kids. No? And this game is, kailangan mo humakbang kapag you can relate or you are that person. No? Hanggang makalapit ka dun sa nanay niya who is nagtatanong at nagbibideo. Can we play it, Kuya Abe?
Nakuha niyo po? Story. Kapatid, maybe you don't have that. And the thing that we can do is, kapag ikaw naman nagkapamilya, what you haven't experienced, and maybe yung na-experience mo na hindi maganda, what you can do is, hindi mo na yun gawin. Amen? Sa pamilya mo that you will have or you have right now. Amen po ba? Amen? May atin tayo yata ang sibuyas, Ken. Amen? Di ba? Lahat ng hindi naranasan ng tatay na yon, pinaranas niya sa anak niya. At lahat ng hindi maganda na naranasan niya, as much as he could, hindi niya pinaranas sa kanyang tatlong anak. Amen? Kaya, mga kapatid, obey your parents. Nung yan naman makamatid, yung pagawa na, nung yan naman against king word ng Lord, obey your parents. Amen. And number two is honor with respect. Alam niyo po, when we say honor, you are putting high value to that person when you say you honor them. No, kaya po yung nakalagay dyan is priceless. Alam niyo ba that if you do not honor someone, you cannot learn from them. If you do not give high value sa mga sinasabi at mismong magulang mo, kahit anong sabihin nila kapatid, you will not learn from them. If you do not give high value to the Word of God, you cannot learn from the Word of God. If you do not give high value sa inyong mga spiritual leaders, the pastor that is laboring for you, the cell leader that are following up, you cannot learn from them if you do not honor them. You will receive if you honor them. Amen? If you give high value, if you give weight doon sa mga ginagawa po nila. Kaya sabi ng verse 2 ng Ephesians 6, honor your father and mother. That is the second point. If you want to keep the peace in the family, pahalagahan mo yung iyong magulang. Honor them. Amen? And, paano po tayo mag-give ng honor sa kanila? I have this acronym called CAC. No? Consult, affirm, and care. You know, mga kabataan, there will be a time na magsasarili po tayo. At ang sabi ng Bible, the only time na aalis ka under the roof of your parent is kapag mag-aasawa ka na. Amen? No, so that is the design of God. Pag nag-asawa ka, hindi ka makisulot because you already have another family na bubuuin. No? And mga parent, to those who have adult kids or adult children at meron na po silang sariling pamilya, they should be able to decide on their own. Pero mga anak, if you have your parent with you, no, we can still honor them kahit po meron na tayong sariling pamilya by number 1, consulting them. Diba? How great yung mafe-feel ng isang magulang. Yung kahit matalino ka, graduate ka, but still you consult them. Amen? For some decisions in life, no? Matang na nung sabi mo, Kenny. Matang na nung advice mo, Kenny. Pwede namang hindi niya sundin eh. Pero the fact na in-acknowledge ka niya, in-acknowledge na tinanong niya yung opinion mo, that's honor. Amen? Dapat biyasa kang mag-honor. Amen? And mga nanay, tatay, kapag po hindi sinunod yung advice ninyo, that's okay. Amen? Kasi they already have their family. Siyempre, the way that they want to raise up their kids, the way that they want to set up their life, maybe iba sa style po natin. And
you should respect that as well, mga magulang, para balance. Amen? No, pero we can honor our parent by consulting them. And pangalawa, by affirming them, thanking them, appreciating them. Ne? Itang sabihan mo, thank you tang, thank you ma. Amen? That's, hanapin, igit siya pa ito. King. Pero manyaman na nung at yung makasipit. Ma-thank you. Sino pong gusto nun? Amen? Diba? Itang, thank you tang, thank you ma. Tapos hindi kang makapasipit na. We're just affirming them. No, that's honoring. King, in the Bible, no, you cannot honor if you don't have a gift or honorarium. Hanapin, eh? You cannot honor without honorarium. Kanya nung ating kangabiyak yung pengari mo, amen, ibigay mo na. Nanana po tang tsunek yung kabaong. E na nakakit, e na nabalo. Amen? Alam niyo po kami ni Kuya Abe, we did something. May namatay po dun sa likod namin sa townhomes nung mga nakaraang buwan. And then sabi ko, nasabihan mo po tang mete na ako. Alam yung ginawa namin? May miya kaming eulogy. Kaya isa't isa. Makabidyo. Binidyo ke. O sige mo ako, mag-practice ka. Anong sasabihin mo ako pag namatay na ako? Binidyo ke? Okay. Sige. At least dimdam ko na ako. And then, it's my turn. Ginawa ko din. No? What I'm saying is, mga anak, if you still have your parents, sabihin mo na yung dapat mong sabihin. Gawin mo na yung dapat mong gawin habang alam pa niya. Because there's no sense, bibili mo siya ng mahal na kabaong, maraming flowers na magaganda. Hindi na niya alam yun. O teme, di na nabang Valentine's. O kaya pa ng birthday na. Itambalo na pa, amen? Pamalkan to. Kasi yung kabaong 60,000 yata, 100,000. Oh, at least gani, yung mabiya pa kinabahangan pa, amen. Affirm. And last is care. We honor our parents by taking care of them. Amen? Amen po ba? What do I mean by that? Nung tayo pong mga sanggol, bata, no? Pinalitan nila tayo ng diaper, pinakain nila tayo, pinadede nila tayo, pinaliguan nila tayo, ne? Kabiyasang magsalita, they taught us of everything that we know. Di ka marunong maglakad, tinulungan ka, no? Pinaglaba ka, lahat for you to survive. And there will come a time na mare-reverse ang role, mga kapatid. Hihina ang ating mga magulang kung they will be privileged and blessed to have a long life. Magkakaroon ng role reversal. Ikaw naman ang magpapalit ng diaper. Ikaw naman ang magpapakain. Ikaw naman ang magtuturo. Ikaw naman ang magpapaligo. And then, what you will say? Paldakan mo yung mamo, itatang mo, because ala na kang use. Because ala na yung purpose, may nane. Mga nano niyang ikang anak. Amen? Diba? Tinakla ko. Minas na ka. Amen? And now that they are old age, babaliwalain ba natin sila, mga kapatid? Sabi po ng Proverbs 23:22, listen to your father who gave you life, and do not despise your mother when she is old. Huwag mong hamakin ang iyong mga magulang dahil matanda na sila. Amen? There will be a role reversal, kapatid. Imamoy tatang mo, ay may reklamo, ay nang may puyat niya. Kakaalaga kaya ako. Ay itong kanta ng Freddy Aguilar. Anak, sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo. Ang kamay nila, ang iyong ilaw. There will be a time
na tayo naman po ang magiging saklay ng ating mga magulang. Amen? Tayo naman yung magiging ilaw po nila at lakas. Are we going to complain, kapatid? Kanyang itam, sinadsad datam. Right? Mga naman po, tangilang matwana. Itang kita ang wali ko. Ito po rin diba? Itang mga paligo. Ima. Uli nga lang yung pension. Pinasa me. Putang ano yung pension kanyan. Samsaman. No. Buti na mo. Ala, Kenny. Tsageng kabilang church. Amen po. May nakukuha po ba tayo? If we want to keep the peace, we should obey with readiness and honor with respect. Amen? Ito po yung example ng ating Panginoong Yesus sa John chapter 19, verse 26 to 27. Sabi pong ganyan, ito na po yung tagpo nung, the picture ko, Yabe. Ito yung tagpo na nakapako ang ating Panginoong Yesus and nandoon si John the Beloved, yung kanyang disciple, no, and si Mary. No, ang ginawa po ng ating Panginoong Yesus, hindi niya iniwan na orphan ng kanyang nanay. Alam niyo ang ginawa niya? Hinabilin niya kay John the Beloved. Sabi niya kay John the Beloved and Mary, sabi niya, Ina, narito ang iyong anak. And sabi niya kay John the Beloved, sabi niya, narito ang iyong ina. And mula noon, sa bahay na ng alagad na ito, nanirahan ang ina ni Jesus. That's how we honor, mga kapatid. No? We give time, we give money, we give care and attention to our parents. Madalas, our parent, they just need someone to listen to them. They just want someone to hear. No? Pakinggan sila. Tama po ba? Yung may kakwentuhan. Itang kaya bemeng magkape-kape. Amen? Right? No? Kaya nga, mga kapatid, let us honor our parent. Because magkakaanak ka din. Tandaanan mo yun. Magkakaanak ka din. You will feel kung ano yung ginawa mo sa iyong magulang. I believe that. Whether good or bad na ginawa mo sa magulang mo, you will also experience that. Amen? Amen. Kapatid, our parents are not perfect. They are far, far, far from perfect. Marami po yung mga flaws, maraming pagkukulang. But, our action speaks kung sino tayo. If you were a man and woman of honor, you honor other people. Pero nung bastos ka, you also disrespect even your own parent because that's who you are. What flows out of your mouth and what flows out of your heart, it comes out of your mouth. Right? Kaserious na ng mga ate Belva. Okay ko ba po? Amen? Nagigising? May nababago? Amen. Honor. Alam niyo po, ano ang cause ng dishonor? Familiarity. Because we are so over-familiar, so na-over pa, familiar with God, no? Who is our Heavenly Father. Parang normal na lang. Diba? We are so familiar dahil araw-araw natin nakakasama ang ating mga magulang. We have this over-familiarity na nakasisiklod. Kasi akit mo naman Aldoldo. You know, that's what I notice. Even inside a Christian church. You know, biyasang mamanyiklod rin tao ngayon eh. Buti na lang wala dito. Church. Amen? Honor
yung pong familiarity, lakota ito. Even kay God, nawawala na yung awe, yung wonder, because we are so familiar with His presence. Pero niyang mumu namin nga encounter, talagang, you are so far. Diba? Luluhod tamo, mag-pray tamo. People cannot take you out of the church. Gusto mo na nga natutulog sa church, diba? Because you love the presence of God. But because of over-familiarity, sanay na ko, patan ako. Wala na itang wala na itang wonder. Same with our parent. Gawin mo, nakakarespeto kayong first time mo pa nga kilala because you are not familiar. Right? Pero itang boss mo na chaman-chaman, di ba? Kaya kayo, close kayo. When you get so familiar, you cross the line eh. Diba? Sometimes you disrespect authority because you are so familiar. Amen? Same with our parent. Because we see them every day, wala na yung honor. Why don't we pausuhin yung pagbabalik ng honor? Amen? Balik tayo itang honor. Balik tayo itang honoring. Amen? May nga baknal-baknal nero yung pastor. Eh, dapat yan doon. May nga kainero gumika. Alam mo yung tissue? Honoring? No ka rin ng honor? Ay na ako man pa importante. Luwaya ako ito. Agyula na ng kamat. Amen. Amen sa ating pong mga magulang, kidding aside. Diba? And even our spiritual parent, no? Yung ating pong mga leaders, they are also our parent. Honor them. Amen? Amen. Lokotaan po itang over-familiar. Igalang talo. Amen? They are authorities instituted by God in our lives. And we will take into account. No? Mag-account ta kang Lord na nung gawa ta karelo. Amen? Amen? Kotoy mamo, chichismis men eh. Tatang mo. No. Amen? How to keep peace. Pag chinismis mo yung kapamilya mo, sinira niya naman yung sarili mo. Amen? May nakukuha po? Nandito pa po? Last point. Guard your relationship. Ano yung first point? Obey, honor, and guard. No, that's the last point. If we want to keep peace sa ating pong mga magulang at sa ating mga anak, this is the pambalanse doon sa aking first 2 points. Sabi ganyan, guard your relationship. Sabi ko nga po, it's a two-way street. Diba? It takes two to tango. For a relationship to work out, kailangan parehas na nagwo-work ang magkabilang panig. Amen? Hindi lang puro anak. And now, this time is our parent. Ang sabi pong ganyan ng Ephesians 6:4, mga magulang, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. No? So, mga magulang, huwag mo daw galitin, i-tempt ang iyong anak na i-dishonor ka, i-disobey ka because of what you are doing. Amen? Gusto mong i-obey ka, i-honor ka, maging kagalang-galang ka naman, kapatid. Hello? Nay, tay. Ano ko rin gumanyulod ka, po tay. Daki na itong house, crop top. Ganyan, crop top ya. Abang maka, di ba? Kita na ang singit. Di ba? Ing masakit, itatang mo, yung iki mong makamukanto. Aliway mamo. Amen?
What I mean is, kung gusto po nating makareceive ng honor and respect o pag-obey sa ating mga anak, gawin nyo namang madali sa mga anak na sumunod at mag-i-honor kayo. Amen? Maging ano kayo, kagalang-galang, diba? Kalugod-lugod, diba? KKK. Amen? Amen. Nakakasunod po, mga magulang. Do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instructions of the Lord. No? So, let me give you an example. No? Paano po natin napo-provoke ang ating mga anak? Okay? Number 1 is, pag puro mali na lang nila ang nakikita mo. Pero ma-inspire yung anak mo. Nagawang masanting nga bagay kasi ginawa yung marok, ginawa yung mayap, para siya yung bili. Amen? That's one way of we are provoking our children. No, yung dinina na akong makanini, di ba? Tang, nakakuha po ako ng 90 sa math. Sabihan, ito yung 100. Mabay nga na ning kapitbahay, 100, so ikaw 90 ka. You are provoking them. Amen? Amen. Tama ba ako, mga kabataan? Tama ba ako? No? Yung overcorrection. Alaleng, dimdam kaya ka nung aliwayang malino. Makanya na ka masusulod. Makanya na ka mambaho. Amen? Amen. Ano pa? Yung pagiging inconsistent natin. Ay nakabalong timplan ng anak mo. Diba? Di niya alam kung good mood ka or bad mood ka. Diba? Halimbawa, anak, tabi mo naman yung tsinelas o sapatos doon, O one day, umuwi ka, napagod, stress sa trabaho. O sinabi mo, tachula kayo ni Ren, sapatos sa Ren, yan po, tsinelas sa Ren. Inconsistent. Amen? Right? Tama ba, mga anak? Amen? Na ganun po minsan yung ating mga magulang, no? Ano pa? We are also provoking them pag we are somehow nagiging hypocrite. What do I mean by that? Yung ating pong mga sinasabi sa kanila, tayo mismo, hindi natin sinusunod. Hello? Amen? You are provoking them. Ako miminom coke, nakaminom yung coke. Ako sisindihan, ako magbisyo. Pero siya mismo, ginagawa niya yung pangit na bagay na yon. Amen? Ano pa? May favoritism. Alam niyo po, sabi nung napanood ko na psychologist, wala daw pong parehas na magulang ang mga magkakapatid kahit lumaki sila sa iisang bahay. Bakit? Kasi, for example, ang panganay, nung time na nagsisimula kayong mag-asawa, wala pa kayong pera. Diba? Iba yung social status ninyo, economic status ninyo. Diba? Pero pagdating dun sa bunso, since matagal na kayong mag-asawa, diba? Tumanda na, naka-establish na. Dun sa bunso, may sasakyan na, naka-private school na, diba? So, yung sa panganay, iba. Kaya kung mapansin mo, yung mga anak mo, iba-iba rin ang ugali. Kasi, iba-iba rin ang treatment at iba-iba rin ang magulang na nagpalaki sa kanila. Doon sa panganay, higpit. Doon sa bunso, ang luwag. Right? So, at ito pa, paano natin pinoprovoke? Meron, madalas, mga magulang is pinaparusahan ang responsabling anak on the expense nung hindi responsable. Diba? Yung nagtatrabaho ng maayos, diba? Sa mama o tatang na. O kuya, che, pwede mo naman bigyan ng 1,000 yung kapatid mo. Pambili daw ng gatas sa diaper ng anak. Tayo waring may anak ka pong may kaya ganito.
Amen? You know what I mean? Is pinaparusahan po natin minsan yung mga anak natin na responsable on the expense ng anak na hindi responsable because we favor them. Amen? Right? No, nagiging ano ka lobbyist. No, taga-lobby, taga-lapit. Diba? Doon sa anak na hindi sumusunod. Amen? That is super wrong. Ephesians 6:4, you are provoking yung pong inyong anak, no, to anger. Imbis na ma-inspire sila, no. And ito, last na lang example. Baka tumatagal. Okay pa po kayo? No? Yung pagsabi ng mga magulang na, ako sasabi. Diba? Tumahimik ka! Alam niyo po kung anong result nun? Nagiging timid ang ating mga anak. Yung meron na silang dapat sabihin, pero dahil ganun mo sila pinalaki, na their opinion is not valuable. Pagdating sa school and in real life, and even pag nag-work na sila, they don't know how to voice out their rights and how to express themselves. Napansin ko po yan sa anak ng aking boss versus sa mga Pilipinong bata. No? Sila napaka-vocal. No, meron naman ding doon extremity, yung minsan nawawalan na talaga ng respeto. Pero my point is, they can voice out their opinions. Hindi sila pinapatahimik, no? Pwede ka naman kasi ang ugaling Pinoy ganito Pag meron kang kinoment, parang lumalaban ka na kagad. Right? Mga nanay, mga tatay. Pero alam niyo po, hindi naman laging ganoon especially kung maayos naman na sinabi. 'Di ba? Gentle naman, no? Tama naman, hindi naman siya sumigaw, sinabi lang niya ganito. Pero tayo, agad tayong naiinis kasi akala natin they are challenging our authority. Amen? Kaya siguro kung meron po kayong mga anak na maliliit pa lang, you should ask them. Kasi later on, hindi na po sila magsasabi sa inyo kasi lagi mo na lang sasabihin, tahimik! Huwag kang iyak! Huwag kang magsasalita! O, puta namang kutangan na, sasabi. Sinabi mo sasabi. Amen? You're so inconsistent, no? Pag hindi naman nagsalita, sasabihin mo, lumalaban pa din. Diba? That is so wrong, mga kapatid. No? Kaya we should learn ano ba yung proper parenting. Amen? Amen. No? So sabi ko nga po sa atin, if we want to keep our peace with our children, we should guard our relationship. Amen? Guard mo yung relationship mo. Ba? May example sa Bible si Jesse, yung tatay ni David. Ito, may favorite to yung mga anak niya na sundalo. Diba? Kung mapansin po ninyo sa story ng in the Old Testament, si Samuel, hinutusan ng Panginoon, sabi niya, punta ka sa bahay ni Jesse, nandoon yung next king, i-anoint mo. Merong anak, si Jesse, no? So, sinabi, ito lahat ng mga anak ko, pumila na. Tiningnan lahat ni Samuel, hindi ito, hindi ito, hindi ito, hindi ito. No ka rin niya'y, David, akalingwanan tatang na. Diba? Sabi ni Samuel sa kanya, may iba ka pa bang anak? Doon pa lang nag-occur sa kanya na meron pa pala siyang ibang anak. Nandoon, namamastol. No? And then sabi niya, may anak pa pala ako. Doon pa lang niya naalala na si David, no? Nandoon, namamastol. And then sabi ni Samuel, sige, sabi niya, tawagin mo. And ano pa, na makita mo na may favoritism si Jesse. Si David, ginawa niyang delivery boy. Diba? Sabi niya, David, punta ka sa mga kapatid mo. Bigyan mo sila, hatiran mo sila ng
pagkain. Kasi 'di ba, nakikipaglaban sila sa mga Philistines, 'di ba, kay Goliath, no? And doon narinig ni David, 'di ba, nung pumunta siya na nilalait ni Goliath yung mga mamamayan ng Diyos. Nagalit siya, no? And so on and so forth. Pero my point is, tingnan po ninyo yung attitude ni Jesse towards his young son. Muntik na niyang mamiss yung next king of Israel. No? Because he played favorites. Amen? Nakakasunod po. Pero alam niyo kung anong maganda kay David, kahit nakalimutan siya. Diba? He still do. He's still faithful doon sa inassign na task sa kanya. Yes, maybe, hindi po tayo napapahalagahan ng ating mga magulang compared doon sa ate natin na magaling, kuya natin na magaling, o kaya doon sa bunso na mahal nila. Pero you know what? God sees you. Hakit na ang Lord. Hanggang ngayon naka-promote din kaya kang earthly parent. Pag Lord yung mag-promote kaya ka, alang makapigin. Amen? Alam niyo po anong sabi ng Zechariah 2:8? You are the apple of His eye. Pag sinabing you are the apple of my eye, yung attention ng Lord nakatutok lang sa'yo. Kung mga sa CCTV, kung saan ka mang gumalaw, sinusundan ka. That's the meaning of you are the apple of His eye. You are God's favorite. Amen? No? Kaya nga po, mga magulang, mga nanay, mga tatay, let us guard our relationship sa ating mga anak. Amen? Amen po ba? May nakuha po ba tayo? Ano po yung 3 points natin? How to keep peace with our parent, with our children? Number 1, obey with readiness, honor with respect, and guard your relationship. Nakuha po ba natin? Are you blessed? Tumayo po tayong lahat and let us continue to meditate, no? Yung pong goodness and faithfulness ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, kahit po pinag-aaralan natin yung mga 10 Commandments, no? Alam ko naman po tayo, hindi naman talaga natin 100% masusunod ito. No? Maybe sa ating pong buhay, nasuway din natin ang ating mga magulang. Na-disrespect din natin sila. O kaya naman in the past, hindi ka naging fair sa iyong mga anak. But you know God, no? Our Lord Jesus, siya po yung nag-fulfill ng lahat ng ating pagkukulang. He became a perfect son sa kanyang earthly parent and at the same time to our heavenly Father. And sabi ko nga po kanina, wala ka mang perfect na parent dito. We have a heavenly Father na nagmamahal sa atin. And dahil naranasan po natin yung love ng Father, we can also love our children. We can also love our parent. Sino po ba tayo para hindi mag-forgive? Kung tayo pong mga anak, lagi tayong pinapatawad ng ating mga magulang. Sino naman tayo mga anak na hindi kayang magpatawad sa ating mga magulang? Diba? Amen? Yung magulang mo, kalabitan niyang makayan. Okay na kayo. Let us remove our pride pagdating po sa ating mga magulang. Christ forgave us so we can also forgive others. Christ loved us para po tayo kaya din nating magmahal ng iba. Christ made us new. Binuo tayo ng Panginoon
Para yung bubuin mong pamilya, kapatid, maging maganda na. Hindi na marerepeat yung history mo na pangit. Kaya right now, I just want to invite you. Kung meron po tayong hinanakit sa ating mga anak, sa ating mga magulang, now is the time to let go of that offense. Sina-challenge po tayo ng Panginoon ngayon to love, to obey, to honor our parent. And kung meron naman pong mga magulang dito na nakasakit ng kanilang mga anak, hindi po kawalan kung tayo naman ang humingi ng tawad, magpakumbaba sa ating mga anak. Kung deserve naman po nila yung ating paghingi ng sorry, why not? So that we can keep the peace. Sayang po ang panahon. Hindi na po tayo pabata. At hindi rin po natin hawak ang bukas. Baka po meron tayong hinanakit sa ating pamilya. At maging huli ang lahat, before pa natin masabi yung I love you at sorry at thank you. Kung nandito po ngayon yung kapamilya mo, nanay mo, tatay mo, anak mo, I want you to go with them right now. And just embrace them. At kung wala naman po kayong kapamilya ngayon, yung lalaki sa lalaki, babae sa babae, I want you to go with someone, have a partner, and just embrace that person. And feel the warm embrace of the Father right now. Niyayakap po tayo ng Panginoon ngayon. Gusto po niya na i-restore, i-renew, patatagin ang ating family. Come on right now, just embrace that person. Hallelujah, Lord. Yung ating pong mga parent na nagpo-provoke ng anger ng kanilang mga anak. Right now, we just pray for God's grace. No? Mag-repent po tayo sa araw na ito. Kung tayo po ay hindi naging mabuting magulang, hindi mabuting halimbawa sa ating mga anak, pinrovoke natin sila. Come on right now, just repent to the Lord. Repent today. At tayo naman po, na walang magulang, o hindi mo naranasan yung mahalin ng magulang, we have our Heavenly Father right now. The Holy Spirit is touching us right now. Anak, bumalik ka. Just like the prodigal son. Tayo pong mga lumayo sa Panginoon. God is inviting us right now to His presence. Lord God, nakikita niyo po, mga kapatid ko ngayon, Panginoon. Even those who are online, wala sa lugar na ito, Panginoon. Lord, right now, I pray, let your love mag-sift through, Lord, right now. Maranasan, Panginoon, yung mainit mong yakap, Lord God. Yung comfort mo, Panginoon, sa amin ngayon. Lord, I pray for every family that we represent in this place. Na ito'y maging matatag, maayos, peaceful, and loving family, and godly family, Lord. I pray, Panginoon, bawat miyembro po namin, nakapamilya na wala sa lugar na ito, I pray, Father, that sila man ay matagpuan, masumpungan, ma-realize na mahal niyo po sila, Panginoon. Lord, salamat po for an obedient heart, for an honoring heart,